Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. I-share ko sa inyo guys yung mga karanasan kong itong lately lang na naranasan ko bilang isang anxiety sufferer. Ako guys, actually nung nakaraan galing ako sa Pampanga. Tapos, kasama ko noon yung nanay ko. Tapos, punta kami sa SM Clark. Pagdating namin doon, kumain kami sa food court, tapos ang daming tao, tapos maingay, tapos may mga nag-a-announce sa mga orders. Nung pagdating namin doon, parang na umaatake na naman yung anxiety ko, parang medyo may nahihilo ako, tapos naingayan ako. Actually that time guys, talagang meron din akong muscle tension sa likod. Tapos, karamihan kasi nun guys, sa mga may anxiety, karamihan sumasakit yung mga likod, sumasakit dito, yan, mga sa balikat, sumasakit din yung ulo. Pero sa akin guys, less na lang yung sakit ng ulo ko, pero more on hilo. Nahihilo ako. Then nung nandun kami guys, kumakain kami, binilisan ko talagang kumain. Actually, sabi ko, ay mag-take out na lang ako kasi nga yung nararamdaman ko. Pag maraming tao, ayan, umaatake. Nung una guys, nung una kong karanasan yung anxiety, nung unang taon pa lang, actually hindi ako makalabas nun kasi pag lumalabas ako, matinding hilo ko, parang matutumba ako, ganun. Pero eto guys, na-manage ko na. Pero pag umaatake siya, meron yung times na hindi ko siya kayang i-manage. Pero talagang tinitibahin ko lang yung loob ko na kailangan ma-manage ko siya. Anyways, noon, sabi ko, uwi na tayo. Binilisan namin, guys, and then umuwi na kami. Pero pagdating doon, actually, nung time na nandun kami, pauwi na kami, medyo parang, sabi ko, parang matindi yung, parang hindi ako komportable, nahilo ako, gano'n. Tapos, eto nga, guys, medyo, parang sumisikip yung paghinga. Yung usually guys, pag may anxiety, nakakaranas ng hirap sa paghinga, sakit sa likod, sakit sa pati batok, pag minsan sumasakit din yung iba. Sa akin guys, naranasan ko lahat yan. Tapos, umuwi na kami. Nakarating pa ako ng City Mall. Tapos, pagdating namin sa City Mall, may kinuha lang kami, then umuwi na kami. Kaya nga umuwi ako dito guys sa probinsya kasi mas nare-relax ako. Pag nasa probinsya ako, pag may nararamdaman ako, mas komportable ako na may kasama ako. Ganon yung takot ko guys, yung sobra yung takot ko. Sa sobrang takot ko, pag may naramdaman ako, kailangan may kasama ako. Bilang isang anxiety sufferer guys, madalas pag may nararamdaman ako, ayoko na nag-iisa ako. Kailangan may kasama ako, may kausap ako. Parang nagiging komportable ako pag may kasama ako. Ito guys, medyo hanggang ngayon, kagabi nagpamasahe ako kasi yung mga muscle tension dito, parang hindi siya nawawala kahit na anong gawin mo. Ako guys, sa totoo lang, active ako mag-exercise, nagsusumba ako. Nung nandun ako sa Pampanga bago ako umuwi dito, every other day nagsusumba ako, nag-exercise ako. Pero pag may anxiety ka kasi guys, nakakatulong din talaga ang exercise, walking, ganyan, malaking tulong. Pero pag umatake kasi yung anxiety mo guys, kahit anong gawin mo, wala siyang, kumbaga, walang parang cure. Kaya napag-aralan ko talaga guys na ang cure talaga is yung ikaw, yung isip mo, kung ano yung iniisip mo, ganun. Kasi hindi ko rin kayo masisi yung iba, kasi nanggaling ako dyan. Hindi ko masisi yung iba na kung ano-anong nararamdaman, pananakit ng ulo, tapos pananakit ng likod, ng mga muscle, ganyan. May mga muscle twitching din ako guys, sa ibang video ko diniscuss ko. Yung muscle twitchings, yung gumagalaw-galaw yung mga muscles. From head to toe yan guys ha. Hindi ko inaano yung may particular lang. Iba-iba, mamaya doon, next week, iba rin. Yung mga ganun, iba-ibang area. And then, usually din sa akin, sumasakit din yung mga dito ko. Tapos hanggang dito guys, pag minsan kasama yung tenga, akala mo merong something dyan sa tenga. Actually, yun yung dahilan kung bakit ako nagpapa-ENT dati. Kasi parang may diferensya yung tenga ko. Actually, na-diagnose din ako dati ng vestibular. Pero pala, ang anxiety kasi, kasama yan sa mga panga, tenga, minsan pati sa paghinga kasi nga minsan hirap huminga ang isang may anxiety. Sa anxiety guys, hindi lang sa mga may anxiety, yung mga may depression din, merong mga trauma, nakakaranas ng mga halos same din ng mga symptoms ng nararanasan ng isang may anxiety.
natitrigger kasi yan guys pagka merong nape-pressure ka, na-stress, or minsan din sa climate. Sa akin guys, affected ako. Very much affected ako pag mainit. Pag sobrang init, yung vision ko. Ito guys, kasama ko. Kahit sa loob ng bahay, naka-sunglass talaga ako. Kasi, dati, nung unang taon ko, naka-sunglass ako hanggang lalabas ako. Nung medyo nakakalabas-labas na ako dati. Naka-sunglasses ako kasi pag tiningin ko sa maliwanag, kahit sa cellphone dati, sa liwanag ng sunlight, sa liwanag ng araw, minsan nahihilo ako ganun. Ganun katindi yung impact ng anxiety sa akin. Yung vision, yung ears, yan, yung back, kung ano-ano pa. Yung iba guys, more on sa stomach sila. Actually, sa akin noon, nag-change yung bowel movement ko eh. Yung schedule ko, minsan constipate ako dati. Tapos minsan, medyo may hindi mo malaman na may diarrhea, hindi mo malaman kung sumasakit yung tiyan mo na hindi. Parang ganun yung mga simptomas na naranasan ko. Pero hindi siya, paano siya, kahit nagtagal na, 4 years na ako. Kasi 2019, actually 5 years na. Kahit na nagtagal na, marami pa rin akong nararanasan. In and out siya guys. May mga times na okay ako talaga. Yung as in zero, wala na. Sabi ko, okay na. Pag na-trigger na naman, babalik na naman sa ganun. Pero, namamanage ko na rin siya. Pero pag yung panic attack ang umatake, yun yung matindi. Kasi yung feeling mo, yung, alam nyo na guys, yung mga nakaranas yan ng panic attack, yung matindi, yung hindi makahinga talaga. Tapos, mahihilo ka ng sobra, tapos manginginig ka. Yung panginginig guys, yung trembling na tinatawag nila, yung panginginig mo talagang as in, hindi naman totally yung manginginig ka nga, talagang mararanasan mo sa mga kalamnan mo na nanginginig ka talaga. Kamay, pati pa, tuhod yan. Yung weaknesses ng tuhod, matindi. Yung parang hindi mo na mabuhat yung katawan mo, ganon. And then, yung iba guys, natitrigger din ako sa ito guys, sa init. Pag summer guys, usually umatak yung anxiety ko. And then pag nape-pressure ako, ganun. Tapos pagka iniiwasan ko manood, kasi pag nanonood ako ng yung mga nakikita natin sa social media ng mga negative thing, mga napapanood, yun nakaka-apekto sa mga may anxiety. So, the thing that we have to do is yung kailangan iwas tayo sa mga nakaka-trigger sa atin. Kasi hindi natin guys malalaman yung cure pag hindi natin alam kung saan nanggagaling yung anxiety. Kung yung iba guys, may mga trauma, may mga karanasan na matindi nung past life nila. Kasi ako dumaan din ako sa ganon. Doon na-trigger yung anxiety ko. Isa pa dyan guys pala, gusto kong malinawin yung yung minsan nawawala ka sa halimbawa, may sasabihin ka, tapos biglang mawawala. Biglang makakalimutan mo yung sasabihin mo. Nagkakaroon ng depersonalization yung mga taong may anxiety. Nawawala yung nasa isip mo ngayon, biglang mawawala, ganun. Tapos babalik siya. Napaka haba ng explanation kasi ng anxiety. Kung isa-isahin ko yung mga naranasan ko, matindi talaga nun guys, yung hospitalization, yung bigla kang yung maatake ng anxiety, kala mo end of life mo na gano'n. So, yung mga tao guys na nakakaranas ng anxiety, hindi po kayo nag-iisa. Marami dyan guys na nakakaranas na hindi naman po sila nag-share, pero matindi po yung mga pinagdadaanan. Kami po guys, sinishare namin para malaman nyo yung reality na naranasan namin during the time na nag-umpisa yung anxiety namin up until now na meron pa kaming nararanasan ng mga simptomas. Ito guys, napaka-iksing na video lang na share ko. Sana nakapulot kayo ng aral at huwag po kayong mag-alala kasi hindi kayo nag-iisa. Kapit lang. Thank you. Bye.